Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ang aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay isang pagninilay tungkol sa darating na Pasko at paghahanda para sa Pasko. Ang tema ko ngayon ay Pasko ng Pag-ibig. Kung titingnan natin ang kalagayan natin ngayon, minsan pagbukas mo ng mga TV o pakikinig mo ng balita, biglang tumatambad sa iyo ang mga kalagayan na hindi mo maintindihan. Halimbawa, ang kalagayan sa West Philippine Sea na kung saan nagkakaroon ng girian ang bansa, ang China at ang Pilipinas. Ganun din ang nangyayari sa Israel at Hamas. At nangyayari din sa bansang Russia. Kung titingnan natin ang kalagayan dito sa Pilipinas, parang nakakalungkot ang nangyayari. Minsan ang batikusan tungkol sa planong tanggalin ang mga lumang jeep para sa modernization. At paano naman ang mga commuters? Ang mga presyo ng bigas ay nagbabadyang tumaas na hanggang 60 pesos. Paano na ang mga may kakulangan at higit na nangangailangan? Ganon din naman ang nangyayari sa Meralco, sa tubig. Kung minsan, ito na yung pinapakinggan mo yung mga taong na-interview, parang bumabalik tayo sa kahirapan. Pero gustong makatulong ng gobyerno sa ganitong kalagayan, sa kanilang punto de vista. Pinagninilayan ko dito yung Pasko ay pag-ibig. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang Pasko bilang pag-ibig ay patutuo na ang Diyos ay pag-ibig. Siya nagmula ang pag-ibig. Ang pinakapuso ng pag-ibig ay ang Diyos. Ang Diyos ang bukal at daluyan ng orihinal na pag-ibig. Diyos ang nagkusa ng ugnayan ng Diyos at ang tao. So, Diyos ang naguna, hindi ang tao. Pamamagitan ng pagkakatawan tao ng Diyos at tiningnan niya ang kanyang sarili sa kalagayan ng tao. At nangyayari ito sa pagbabagong anyo, sa transformation ng Diyos na ganap ang pag-ibig. Siya ang unang nagmahal sa tao at siya ang unang nagpadaman nito sa pamamagitan ng pagpapatutuo sa hindi lang niya sinasabi sa salita, kundi ang tunay na pag-ibig ay isang konkreto na ipinakita niya mismo. Bakit ako'y dumako dito sa ganitong kalagayan? Dahil nakakalungkot isipin na kapag ang mga tao ay nagdidiwang ng Pasko, parang nalalayo na sa tunay na
nakahulugan ng Kapaskuhan. Dahil ang tunay na Kapaskuhan ay pag-ibig. Kung sana'y may pag-ibig sa bawat tao, hindi mangyayari ang ganitong mga kalagayan, hindi mangyayari ang kahirapan, hindi mangyayari ang pataasan at paghihirap. Kaya ang hiling ni Jesus, kung tayo ay may tunay na pag-ibig, parisa natin at gayahin natin ang nagpatunay ng pag-ibig. Si Jesus ito, ang tunay na pag-ibig. Mahalaga ay inaamin natin at magkaroon tayo ng pagtatapat, magkaroon tayo ng confession na mahal natin ang Diyos. Marami ngang nagsasabi na mahal ng Diyos, pero sa gawa ay hindi naman. Ibig sabihin ito, sundan ang halimbawa at proseso ng pagsusunod sa Diyos. At ito ay nangangailangan ng pagbabago ng puso, change of heart. Ibig sabihin, pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig sa Diyos. Kaya ito ang diwa ng Pasko, no, na dapat nating bigyang pansin at pahalagahan. Paano natin ito isinagawa sa loob ng pamilya at sa ating mga kasamahan sa bahay, ganun din sa ating komunidad. Dahil ang pag-ibig, ang Kapaskuhan, ay pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. At nangyayari ang perfected, nagkakaroon ng perfection kung ang nagdadamayan ang mga tao. Mayroong mga naghihirap na tinutulungan natin na damayan at magkakaroon tayo ng kapayapaan, meron tayong pag-asa at pagmamahal sa Diyos. So, maligayang paghahanda po sa ating Kapaskuhan at sana ay huwag nating kalimutan ang paghahanda ng ating loob patungo kay Jesus. Ito po muli, si Kuya Nanding, maraming salamat at God bless po sa ating lahat.